Amen. Magandang umaga po sa inyo pong lahat at nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan ngayon pong umaga pong ito. At tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon ng Diyos para magkasama-sama ngayong umaga at mag-aral po ng salita ng Diyos. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa blessing niyo po sa amin. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo amin pong pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng wisdom. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Panginoon, at maintindihan po namin ang mga salita niyo at maipamuhay po namin ito. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isaiah chapter 53, it is a very common passages. Sa ngayon po ay malapit na dumating yung tinatawag po nating Holy Week. But as part of our subject, Christology in Prophecy, ay pag-uusapan po natin yan. Ano po? Isaiah chapter 53. In verse number 1, sabi po ng Biblia, "Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed?" Verse 2, "For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him." Now, this passage of Isaiah chapter 43 is a messianic prophecy. It is commonly called the messianic prophecy kung kayo po ay nag-aaral ng theology. Now, isa sa mga greatest, tinatawag na great prophet ng mga Hudyo ay si Isaiah sapagkat most of the writings of Isaiah ay patungkol talaga sa prophecy concerning the coming Messiah. At ito po ay isa sa mga prophecy ni Isaiah na very hard sa mga Hudyo na tanggapin. You know why? Sapagkat mahirap sa kanila na tanggapin na yung kanilang Messiah ay magsasuffer at isang servant. Sapagkat hindi po yun yung kanilang ine-expect. Ang ine-expect nilang Messiah is a king who will rule the earth, establish a kingdom katulad ng kingdom nung panahon ni David and Solomon, at palalayain sila mula sa mga bansa na nag-o-oppress sa kanila. So yan ang thinking ng mga Hudyo sa kanilang Messiah. A coming Messiah King. Pero sa prophecy ni Isaiah ay kakaibang Messiah ito. Hindi king, kundi servant. At hindi po isang Messiah na kumbaga merong authority, malakas, no? Merong strong personality, hindi. Kundi dito sa Isaiah 53, it was a servant and then suffering, a suffering servant. So hindi matanggap ng marami sa mga Hudyo na ang tinutukoy dito ay Messiah. Bagamat tinatanggap nila na si Isaiah ay isang propeta, pero yung sinulat ni Isaiah in this particular portion ng kanyang book ay kumbaga hirap tanggapin ng mga tradisyonal na mga Hudyo na ito yung kanilang Messiah. No, kaya salamat sa Panginoon na isinulat ito ni Isaiah para mabuksan yung isipan ng mga Hudyo, particular na mga Hudyo, but of course para sa lahat ng tao, na ang Messiah po, kumbaga yung the other side of their expectation na ang Messiah ay isang king, may authority, may trono, strong, no? Pero dito hindi, kakaiba, kabaliktaran yung sinasabi dito ni Isaiah. That is the reason why sinabi doon sa verse number 1, "Who hath believed our report?" Sino ang maniniwala sa amin? Sino maniniwala? Now, sa ngayon, halos wala ngang Hudyo. I mean, inuulit ko yung mga traditional Jew. Of course, marami pong mga Hudyo na na-save na, no? Siyempre, pinaniniwalaan nila ito kasi naligtas na sila. But those traditional Jew ay hindi nila talaga matanggap. So kaya sabi ni Isaiah, "Who hath believed our report?" Sino maniniwala sa amin? Now, kung ang question ni Isaiah ay kung sino maniniwala sa kanila, ang kasunod na statement niya, "To whom is the arm of the Lord revealed?" So kanino i-reveal, kanino ipapahayag yung arm of the Lord? Kasi wala nga naniniwala eh. Now, the arm of the Lord is a metaphor. It is a metaphor na kumbaga yung salvation of the Lord. Kasi ito po,
kung makikita nyo po during the time of Moses, ano po, ay maraming beses pong binabanggit ito, yung arm of the Lord. No, yung stretch out arm niya na kayang mag-save, na kayang trumabaho ng mga miracles. Yan po yung tinutukoy diyan na metaphor na arm of the Lord. Itong arm din po, ito rin po yung nagsumisimbolo ng kung paano niya kino-comfort yung kanyang mga tao in times of suffering. So itong arm na ito, arm of the Lord, ay napakarami pong symbolism po nito. Patungkol sa kaligtasan, salvation, patungkol sa comfort, patungkol din po sa judgment, no? So yan po yan. So pero ito sinasabi po dito ni Isaiah, kanino maipapahayag yung arm of the Lord? Kanino maipapahayag yung salvation of the Lord? Kanino maipapahayag yung judgment, the mercy, the justice, the grace ng Panginoon? Kanino mo ipapahayag yung comfort ng Panginoon kung walang maniniwala sa kanilang report? Now, Isaiah ay merong impossible or hindi pala impossible but unbelievable report concerning the Messiah. Very unbelievable nga naman ito. Tignan nyo po, sa verse number 2, sabi ng Biblia, yung kanilang ine-expect or inaantay na Messiah, he shall grow up before him as a tender plant. Ibig sabihin, parang katulad po ng isang maliit na halaman, unti-unti po itong lalaki. Teka muna. Ang ine-expect ng mga Hudyo na isang Messiah, not only that that he will be a king, or he is a king, pero ang ine-expect ng mga Hudyo na Messiah ay isang Messiah na manggagaling sa Panginoon. No, manggagaling sa Panginoon. Kung naaalala niyo dati na pag-aralan natin yung Son of Man coming in the clouds of heaven, nandiyan yung picture nandiyan yung picture ng ng mga Hudyo na yung kanilang Messiah coming out of the clouds of heaven, and then the Ancient of Days will give him dominion, no? Magbibigay sa kanya ng dominion, ng kapamahalaan. So he was coming out of heaven, diyan sa clouds. Yan ang kanilang picture, and then mag-establish siya ng isang kingdom. Pero sabi ni Isaiah, hindi ganoon. Ang picture ni Isaiah, hindi manggagaling sa clouds, kundi manggagaling sa ground. Kasi isang plant, isang tender plant, isang maliit na halaman, isang, kumbaga, a shoot. So talagang kabaliktaran. So kaya sabi na, sino nga naman talagang Hudyo ang maniniwala? Sa loob ng mahabang panahon, the Jews were educated na ang kanilang inaantay na Messiah ay talagang makikita nila, titingalain nila, literally, titingalain nila, makikita nila sa clouds, coming from the clouds, and then imimit yung Ancient of Days, and then the Ancient of Days will give dominion doon sa kanilang Messiah na merong title na the Son of Man. So, at ayon kay Isaiah, it looks like a son of man. So kaya sabi ng mga Hudyo, teka, mali ata yung sinasabi mo, Isaiah. The coming Messiah will be coming from the clouds, pero ikaw coming from the ground. And then isang maliit na halaman. Paano makakapag-establish ng kingdom yan? Na parang isang maliit lamang na halaman. Of course, meron silang experience na si King Josiah, isang maliit na bata at the age of 7 or 8 years old, ay siya ay na koronahan bilang isang king. No? Naging king siya. Pero hindi siya yung, kumbaga, by papers, siya yung pinaka-king, pero hindi siya yung talagang namuno literally. No? Kumbaga nagsimula lamang siya na talagang mamuno as monarch nung nasa right age na siya. Of course may mga kasama siya. Even si King James, kung kilala niyo po, no, yung
ginagamit nating Bible, King James Bible. The King James the sixth of Scotland and the King James the first of England. So isang tao lamang po 'yon, dalawang bansa po ang kanyang pinag-isa. Ay nagsimula po siya ng kanyang pamumuno nung siya ay baby pa. At 13, kung di ako nagkakamali, 13 months old. Siya ay nakoronahan bilang king. Pero hindi siya yung literal and physical na talagang namuno. Merong mga tao pa kasi baby pa siya, maliit pa siya. So dito yung sinasabi ng mga Hudyo, paano nga naman nilang paniniwalaan na ang isang Messiah na mamumuno at magkakaroon ng isang kingdom ay isang baby, isang bata, a tender plant. And not only that, sabi ng Bible, and as a root out of a dry ground. The Lord Jesus Christ, the coming Messiah, was metaphorically pictured as a root out of a dry ground. So ang pagdating po ng kanilang Messiah na tinutukoy, yung root, of course, ito po yung beginning, ito po yung simula ng isang halaman. Ano po, ito po, kumbaga ito yung pinaka sabihin na natin na yung seed ay nagsisimula na mabuhay. Yan po yung root. Pero on a dry ground, paano mabubuhay yung isang ugat sa isang tigang na lupa? May kahirapan, di ba? Pero sabi ni Isaiah, siya po ay lalaki. He will grow up. Katulad ng isang maliit na halaman. Pero yung halaman na yun, bago siya naging isang halaman, katulad siya ng isang ugat na nasa isang tigang na lupa. Ganun kahirap yung kanyang pagdadaanan. Ganun kahirap yung kanyang pagdadaanan. And then sabi ng Biblia, he had no form nor comeliness. Papakita ko po para na visualize na po natin. Ito sa Isaiah 53 verse 2. He had no form. Sabi ng Bible, he had no form nor comeliness. King, isang hari, isang Messiah, no form or comeliness. Hindi ba't kapag ikaw ay isang king, dapat famous ka? Na talagang kapag nakita na ikaw ay dumadating, ang mga tao ay nagbabow down. In fact, bago ka pa dumating, pumasok sa isang city, meron munang mauuna na advance party na mag-a-announce, the king is coming. Pero sabi dito, kakaiba. He had no form nor comeliness. And then sabi ng Bible, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Kumbaga, wala man lang kaamor-amor, no? Wala, sa salitang kolokyal, wala man lang kadating-dating. Bakit? He is like just a root coming out of a dry ground. Mahirap tumubo. Mahirap mabuhay. In fact, mga kapatid, ganyan din po ang Panginoong buhay ng Panginoon Jesucristo sa bawat puso ng isang tao. Now, pwede nating tanungin yung ating sarili, are we a dry ground? Yung puso ba natin is a dry ground na parang ang hirap lumago ng Panginoon, ng ugat ng Panginoon Jesucristo sa ating puso? Hindi ko sinasabing hindi ka ligtas. Oo naman, ligtas ka, sabihin na natin, save ka na. Meron ka ng Kristo sa puso mo. As a root, tinanggap mo na si Kristo sa puso mo. So meron ka ng ugat, meron ka ng tanim, meron ka ng seed. But ang problema, kung paano ang seed na ito ay lalago at lalaki at makikita ito ng maraming tao. Paano yan lalaki kung ang ground ay dry? Yan po yung karamihan na nangyayari po sa maraming Kristiyano ngayon pong generation po natin. Marami pong tumanggap sa Panginoon. In fact, marami nakakakilala. Kaya nga po tayo po ay inaakusahan na kung narinig nyo na yung easy believism, no? Basta't manampalataya ka lang, save na kahit walang testimony. It's because maraming ang Kristiyano na hindi nga nila nakikita yung testimony ng pagiging Kristiyano. Bakit? Dry ground eh. Yung puso ay dry.
Totoo naman silang tumanggap sa Panginoon. No doubt about it. Totoong tumanggap sa Panginoon. Pero bakit ang hirap nilang lumago bilang isang Kristiyano? Kasi nga ang puso ay dry. So yan po yung sinasabi po dito ni Isaiah na ganito yung magiging buhay ng coming Messiah, ng Panginoong Jesucristo. Siya ay lalaki sa isang society na halos hindi kumikilala sa Diyos. In fact, ang sabi ng Biblia, He came to His own, but His own received Him not. Mismong sarili niya ng tao, hindi siya tinanggap. Dry. Now, ang tanong ko po sa bawat isa po sa atin po ngayon. No? Una sa mga Kristiyano, ikaw na tumanggap sa Panginoon, nagsisi ng iyong kasalanan at tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang tanong ko, bakit hindi ka pa lumalago hanggang ngayon? Bakit ang hirap-hirap mong lumago bilang isang Kristiyano? Bakit hanggang ngayon ay mas lamang pa rin ang mundo sa buhay natin? Bakit hanggang ngayon, sa tagal ng panahon na tayo ay tumanggap sa Panginoon, bakit hanggang ngayon ay punong-puno pa rin tayo ng kamunduhan at hindi natin maiwan yung kamunduhan? The reason kung bakit maraming tao ang ayaw maniwala na tayo ay Kristiyano sapagkat hindi po nakikita sa atin yung ating pagiging Kristiyano. No, ang hirap kumbaga ang hirap tumubo ng isang tender plant bagamat may ugat, pero ang hirap tumubo because of a dry ground. So kaya alam niyo po mga kapatid, salamat po sa Panginoon, no? Bagamat tayo po ay nagkakasala, nagkakamali. Totoo naman po 'yun. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero salamat sa Panginoon, meron pa ring mga anak ng Diyos, mga Kristiyano pa rin. But by God's grace ay talagang nandoon yung kanilang pananampalataya na sila ay magiging Christ-like. No, at mga kapatid, ito ang isa sa mga picture ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga po hindi tayo naniniwala na kaya makita niyo po dito na sabi ng Biblia yung kanyang form nor comeliness, we cannot see any beauty in Him. Bakit? Sapagkat ang punto po dito is not on physical motivation. No, it's not on physical motivation. Hindi rin po sa popularity. In fact, alam naman natin lahat, bagamat siya po ay king, pero sa sabsaban lamang po siya ipinanganak. No? At hindi po dahil sa popularity, hindi dahil sa physical beauty. Marami po sa atin ang tumitingin sa physical na anyo. Marami sa atin ang tumitingin sa popularity ng tao sa sanlibutan ito. Pero hindi po ang Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pamumuno po, ang kanyang kingdom is not based only on popularity or on physical attraction, but basically based on a heart na merong pananampalataya sa Diyos. Spiritual, kumbaga. Kaya mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Iwasan po natin na maging dry ground yung ating puso. Iwasan po natin na maging dry ground yung ating buhay upang ang Panginoong Jesucristo po yung ugat na atin pong tinanggap sa puso natin, yung Panginoong Jesucristo na tinanggap natin sa ating puso, ito po ay malaya na lalago sa ating buhay. Malaya po na ito ay kumbaga magka-come out sa ating buhay upang maraming tao po ang maniwala, maraming tao makakilala sa Diyos. Kasi yun po yung problema ni Isaiah. Ang problema ni Isaiah, who hath believed our report? Sino maniniwala sa amin? Bakit? Unbelievable yung aming story. Kanino i-reveal yung arm of the Lord? Unbelievable yung aming story. Hindi yan ang ine-expect ng mga tao sa coming Messiah.
Dahil hindi na nga rin yun ang ini-expect ng mga tao sa coming Messiah, yung mga tao pa na revealan or pinagpahayagan ng kaligtasan ng Panginoon, hindi rin makita sa kanyang testimony yung Kristo na nasa kanyang puso. So sino nga naman talaga ang maniniwala? Wala nang maniniwala. 'Di ba? Kaya alam nyo po mga kapatid, hayaan po natin na ang puso natin ay maging malaya at maging mataba ang puso natin para po sa Panginoon, para po sa mga espiritual na bagay. Alam niyo, lagi ko po sinasabi sa church po dito sa Kabangkalan, you prioritize God. Prioritize God. At makikita nyo po yung blessing. Hindi ko sinasabi na walang problema, pero you just prioritize God at makikita nyo po yung blessing. Impossible blessing. At napakaraming blessing. Okay? That is the root out of a dry ground. Don't be a dry ground. You have the root. You have the seed. You have that plant, a tender plant. Ang kinakailangan na lang ay lumaki yung plant na yan. Kung hindi magiging dry ground yung bawat puso ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyo pong paikinig at pagsubaybay sa atin ngayon pong umaga. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa blessing na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayong umaga. Maraming salamat na kami po ay inyo pong pinagkalooban ng inyo pong mga salita. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon, patawad sa lahat ng aming kasalanan. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Stay safe. I love you all.